siya ang nakakalam ng lahat. Dahil tayo ay isang tao pagsamantala dito sa Diyos. Yung binigay sa iyo, knowledge sa karunungan ng Biblia, Simon, at pinag-usap siya ng Diyos at marunong na rin at masiyasat niya natin. Ito at nagsisimula rin nagpapasabi. Isa kayo at maraming alam, maraming alam. May alaman siya. Hindi natin sabihin kundi may katalaman. Dahil lahat yan ang magkaisa lang. Huwag natin iyamat ang sarili natin. Iyamat natin. Iyamat natin. Bawat salita natin at sarili bawat magiging natin. Diyos pa rin ang dapat natin. Pag-uusapan, ikalat natin ang salita ng Diyos. Por eso, ang nalaki ko sa atin, kailangan natin ay mag-ayos magkaisa. Dahil panahon na kailangan na tayo ay magkaisa. Kailangan na tayo ay magbago. Kailangan na tayo ay maghanap na natin sa talyasan natin kung paano natin at makakatungo sa ating mga tunay na ama natin ay natin. Dahil yung ngayon at lumasok sa kanya, yung kapatid ni Kalinda, yung Espiritu, at hindi niya alam kung saan siya tumira. Ang sabi ko lagi, ang katawan may tahanan sa sementeryo. Ang katawan lang yan, ha? Yung Espiritu, may tahanan ba? Magharap ka. Ano sabi niya? Hindi niya alam kung saan siya. Dahil Diyos lang pwede niya katanang. Dahil hindi niya alam kung sino pupuwa sa kanya. Ang sabi ng Diyos, lumingkod lang ang isa sa inyo ang mahawa ng lahat. Madadamay ng lahat. Kung lahat kayo ay lingkod sa mga Ama, kung sino man ang mga bagay na pamilya niya ay namatay, ay liligtas. Dahil isa lang ang gumawa ng mabuti, nadadamay na. Ngayon, sabi ng Ama, kung ay yung isa at naging tapat, biglang naging umalis ay sa paglilingkod ng Diyos. Lahat ang mga dinapit mo sa akin, kunin mo na, isama mo na. Ngayon, doon ka lang takwilin ng mga espiritu yung niligtas mo. Dahil ang sabi nila, akala ko dapat sa paraiso na ako, akala ko naligtas na ako. Yung pala, nagbago ka, para dyan, nagbago ka sa piling sa Diyos, bakit ka nagbago? Pati kami ay pinasama sa iyo. Ang sabi ng Diyos, yung panahon noon, ang sabi ng Ama, kung ikaw ay nakasala, ay nagtalikod, sabi, kunin mo ang mga kanang lahat ay nasama mo na. Dahil sabi ko yan, wala kahit isang dugo mo para sa akin. Dahil ikaw ang nagligtas sa kanya, ikaw ang talikod sa akin, ngayon kunin mo rin ang nagligtas mo sa kanya at sama-sama mo na yan. Dahil sa mga isa lang ang sunod yapak ng Diyos, lahat ang ligtas dahil sa inyo. Kung ikaw ay naging talikod na sa pagilingkod mo sa Diyos, ang sabi ng Diyos, ang lahat ng mga pagnabasbas mo sa akin, ang naman ang mga gusto mo para sa akin, dahil na rin, isama mo na. Huwag kang iwan ng isang patak na dugo. Tulad ng dugo mo. Isang regular ka. Sabi mo. Tinulungan na kita, niligtas ko na kayo lahat, tapos ngayon ay, sabi ng Diyos, nagtalikod ka sa akin. O ngayon, yung ang mga bagay gusto mo iligtas, at naligtas, at isama mo rin. Lahat kayo, pagsama-sama.
Doon ka lang bigyan ng mga yung niligtas mo, bigla silang nawala sa kanyang tahanan ng Panginoon. So sabihan ko, mga anak, gawin mo ang dapat mong gawin. Ligtas mo ang sarili mo. Kung sino man ang naman ang kagustuhan mo, basta lumit ka sa akin at tutulungan ka. Dalan mo sa ibig. Ang mahal mo sa buhay ay siya paglilingkuran. At siya ay tatapatin ko. Oras ito ay naging nagbago at ako ay ginagawa mo na. Ang lahat man ang hinapin sa akin, isama mo na. Doon ang mahirap ang lahat. Doon mo makikita ko na wala ka rin, sisihin ka na lahat. Papalata ka rin. Kung natuwa kayo, kumuha ka sa iyo at hindi mo akala ay parang sa'yo, pati kami, hindi ko mahamak ka, akala kami, nadamay tayo sa iyo. Ganun ang salita na. Amen? Amen. Ano ba ang bagay na ngayon ang bibigay sa iyo at kapaliwan? Okay. So, balik. Si Pastor Ramon. Yes, guys. Muli, magandang hapon po sa ating lahat, sa ating mga kapatid na nandito, at sa pangunan ng ating maraming Ama. Patuloy po kayong papasalamat na nandito po ako at tawag po sa paglinangkap ninyo. Papasalamat din po ako sa Espiritu Santo na siyang palaging gumagabay at nagtuturo sa atin. So, pagpatuloy natin po yung pag-aaral ng salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos yung pinaka-pagkain ng ating kaluluwa. Ito, dahil sabi dyan sa Mateo 4:4, ang tao po ay hindi lang nabubuhay ayon sa tinapay, hindi sa mga salita ng Diyos na mababasa natin na nakasulat na ngayon sa Biblia. At pwede na nga i-install natin sa mga apps. Dahil ito po ang mahalaga kung bakit nga nabuo ito sa tagal ng panahon na ito ay ang Biblia ay itinago. Subalit ngayon, kaya na po ito. So, ang ating pag-aralan para medyo concise o parang tuloy-tuloy yung ating pag-aaral. Sabi ko ito kahapon pa kay Ama, may dala akong isang libro o dalawang libro pala. Ang title nito, A Bible Study Notebook. Ibig sabihin, dito na nakakonsize na ang mga nasa Bible ay dito na po nilagay upang sunod-sunod na lang natin ang pag-aaralan kung ulo pa ng Panginoon na tumagal pa po sa lugar nito. So sabi dito, ang una dito, mas maganda ito yung sasabi niya. Actually kasi ang katuruan, kasi yung aming katipunan ay international po. Kaya kung nandun ako sa Hong Kong, mostly English, Tagalog ang nagamit. Kaya ang libro ito ay isulat sa English para lahat po ay pwede makapag-translate kung ano sila, nagawa nila. Kasi sari-sari din po yung umatin doon sa church sa Hong Kong, may mga Nigerian, may mga Chinese, at mga mostly mga Pilipino. So, dahan-dahanan na lang natin ito po sa pag-translate sa Tagalog. Sabi dito, profitability and benefits of the Scripture. Ibig sabihin ba, ano po talaga yung dapat nga maunawa natin ang benepisyo kung makukuha. Ang Scripture po na tatawag yung kasulatan po sa Biblia. So ito, may table of contents na po ito. Dito may mga pages na po ito. At magbabasa ako dito para malaman natin kung ano ba ang benepisyo na makukuha natin sa pagbabasa ng Biblia po. O dito magbabasa sa page 10. So bago ang lahat, allow ni Ama, magdasal muna tayo sa Tagalog version. Kataas-taas ang Diyos na lumikha ng langit at lupa,
Kami po ay patuloy nga nagpakumbaba ng bawat sarili namin, sinasabi ng salita, apart from you, we cannot do nothing. Kung wala kami sa iyo, wala kami magawa, Ama. At salamat Lord nga lahat po kami ay nagkakasala, subalit ang iyong banal na dugo ni Kristo Jesus ay siya ng aming inaklaim na hugasan na aming makasalanan at patuloy mo kaming linisin sa bawat araw-araw namin ginagawa sa aming isipan, sa aming mga salita at sa aming mga gawa. Salamat naman sa inyong banal na Espiritu Santo na siyang patuloy na nagtuturo sa bawat isa sa aming gawain. Lalo sa hapong ito, pinupuri ka at pinapasalamatan ka namin. Sabi dito sa 1 Timothy o sa 2 Timothy chapter 3 verses 15 to 17. Dito po may tinatawagan na first scripture and profitable. Ang ibig sabihin po ng doctrine, ang doctrine sabi dito, doctrine means teaching. Ang ibig sabihin ng doctrine ay katuruan, teaching. Sabi na, God has instructed in the scripture. Ang Diyos ay nagbigay na instruction sa kanyang kasulatan of his major attributes. May mga major siyang mga attributes o characteristics. Ibig sabihin may major siyang mga kaugalian na dapat patuloyin natin. In his works, in his covenant obligation. Ito ang kanyang works, ang iyang gawa. Ang covenant niya, yung pangako niya, ang intention sa pagtubos sa mga katauhan, sa mga tao, regarding sa kanyang katuruan, sa pamagitan ng kanyang grasya. So, indiretso ko na lang interpreta kasi pag in-English ko pa, tapos in-interpret ko pa, medyo kumakain tayo. Sabi nga dito, in his kingdom, ang kanyang kaharian. Yun kasi, ang ito, for temporary na itong templo natin dito. Pero may tayong heavenly kingdom, doon talaga sa taas na sabi nga nasulat na sa Biblia noong previous days, lalo ng Sunday, binasa ko, doon sa chapter 14, sabi na, huwag kayo mag-alala ng mga puso sa bahay ng aking ama, maraming mga mansion, mga rooms, at mag-una ako doon sa paghanda ng mga lugar. So dito sabi kanina ni Ama, tama po yun. May mga spirito na minsan pagkagala-gala pa dahil hindi pa sila makaakyat at yung isang spirito ng kapatid ng ating kamag-anak, ng ating nandito at sumati kanina at nagpadasal kay Ama. So, yun po, no? Totoo po yan na hindi po mostly mga espiritu o kaluluwa ay makaakyat sa taas dahil wala nag-guide sa kanila at kumbaga hindi pa sila nakatakda. No? For temporary, yung iba nandito, yung iba kung gusto nila doon lang yung alam nila sa cemetery. So, minsan, ang pinaka-safe din kasi kung saan sila pwede maging ligtas. So, hindi natin alam kasi sila nakaalam dahil sila ng espiritu. Pero sige lang po, dito muna tayo po magbibase sa benepisyo ng scripture na ating binabasa. Sabi dito, the second scripture is profitable to reproof. Yung po ng reproof is correction po. No? Minsan, talaga nagkakamali tayo. Kaya dito si Ama, tuturuan po tayo. Pinakoreksyonan po tayo kung nakita siyang kamalian po sa ating mga buhay at ginagawa. So, sabi dito, kasi kung basahin natin talaga yung bro, may Bible verse pa dyan, ano? Tagalog. Kaya basahin natin yung 2 Timothy chapter 3 verses 2:15 to 17. Kasi maganda talaga pag medyo tagal. 2 Timothy chapter 3 verses 15 to 17. Verse 15 muna hanggang 17. Sige, basahin niyo chapter 3 verse 15, 16, and 17. Magandang hapon po. Salita ng Diyos na nakasulat sa Sulat ng Tao, nakasulat sa 2 Timothy chapter 3 verse 15. At mula sa pagkasanggol ay inyong naralaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadulong sa iyo sa kaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang lahat ng mga kasulatan
Na pinasihan ng Diyos ay makapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa katuto na nasa katwiran, 17, upang ang tao ng Diyos ay magsakit, ituro ang Diyos sa lahat ng mga gawang mabuti. Amen po. Salamat kapatid. So sabi nga dyan sa verse 16, ang lahat ng mga kasulatan na kinasiyahan ng Diyos ay mapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikakatuto na nasa katuwiran. Sa verse 16, upang ang mga tao ng Diyos ay maging sakdal, turuang lubos sa lahat na gawang mabuti. So maliwanag po na ang salita ng Diyos o Scripture, ito po yung gabay natin na tuturo ng kabutihan. So meron po, ang mga bagay-bagay nito isinulat para mabigyan din tayo po ng kaalaman. No? Yung sinasabi nga, benepisyo. Sabi dito, for correction. The Scripture is profitable for correction. No? Sometimes we think we are doing something right. Sabi dito, minsan, tayo nag-iisip na gumagawa tayo ng right or tama. Or we not be aware of the errors. Hindi natin alam na may mga pagkamali para tayo. While making in the worship toward God, gumagawa tayo sa pagsamba sa ating Diyos in our service in the manner of which we conduct ourselves. So, tayo po ay gumagawa sa pagsamba sa sabay. We take the of God's word to set straight in worship. Kailangan natin yung salita ng Diyos upang ito ang magbibigay sa ating pagsamba sa Kanya at pagdiliko sa Kanya, service to God, in our thanks and living uprightly. So ito tayo po ay nagsiservisyo sa Diyos, tayo po ay namubuhay uprightly, yung tawag na matarang o righteous sa Kanyang harapan. And sabi dito, the Scripture is profitable for instruction of righteousness. Ang salita ng Diyos, ito ay nagbibigay ng instruction sa mabubuting gawa o righteous po. We do not come equipped in natural knowledge. Hindi tayo pumunta dito para ma-equip lang o ma-training tayo ng mga natural na mga kalaman. How we live upright. So, paano tayo mamumuhay na mayroong righteousness, mayroong kabutihan sa ating pamumuhay. We have to be loved, how we are to uprightly, and how to serve God. Kailangan natin na maglingkod tayo sa Diyos and we worship Him according to the Scripture. So ang pagsamba ng unang panahon, iba rin ang pagsamba sa ngayong panahon kasi yung katuruan ng bawat cultural ay may kanya-kanyang kagulian sa pagsamba. Example lang ito, paano sumamba yung mga Islam, yung mga Muslim? Diba, nakadapakan sila? O, pwede din natin gawin yan kung gusto mo. Kasi sa totoo lang, gusto mong maglingkod sa Ama, sabi nga, sambahin sa Espiritu at katotohanan. Kung gusto mo nakaupo ka dyan at mag-meditation ka, pwede rin. So iba-iba yung katuruan ng bawat religious. So ang malaga dyan, ano man sabi ng Biblia, kung makain man tayo dyan, kung mag-inom man tayo dyan, nagtrabaho man tayo dyan, sabi dyan, we must do it for the glory of God. Gagawin natin ito para sa kahimayaan ng Diyos. So may kasi ano man ginagawa natin, dahil minsan nakikita niyo minsan, pag-ihali tayo, pero that is a form of worship. Isang pamaraan yan sa pagsamba. So kahit na ginagawa tayo dyan, pwede natin sambahin sa pamagitan ng mabubuting gawa natin. Kasi ang Diyos is Spirit, na ang kanyang hininga na binigay kay Adan, nasa atin na po. Dapat na ito, ibalik ito na tuluyan para yung Espiritu niya mismo ang siyang manahan sa atin. Kaya ang bawat nating ginagawa, siya na rin po ang magdidikta. So sasabi natin, iba-iba yung mga espiritu na nanahan sa katawang lupa ng tao, kaya iba-iba din yung ginagawa nila. Kung ano ang dictation ng espiritu, iba yung banal o Holy Spirit, iba din yung spirit na nasa tao. So manisip po, ang scripture po ay marami po tayong benepisyo. And sabi na dito, ang panglima, the scripture make wise unto salvation. Ang kasulatan pala nagbibigay ito ng kaalaman para sa ating kaligtasan.
The scripture give us knowledge and eternal salvation. Ang kasulatan nagbibigay ng kaalaman. Di ba kasi yung wisdom, iba din yung knowledge. Ang divine wisdom, we can acquire directly from God. Ibig sabihin, tayo, si Ama, dahil yung divine wisdom na binibigay sa Kanya, kaya parang simple lang. Kung ano yung ituturo sa Kanya mula sa taas, yun ang sinasabi niya. Kung magtatanong siya directly, iba ang knowledge. Ang knowledge we can acquire through education. Kung nakatapos ka ng pag-aaral, elementary, high school, college, master's degree, hanggang doctorate degree, you get into educational knowledge. So, yun ang kaibahan ng divine wisdom sa knowledge. Ang knowledge, ma-acquire natin sa ating pang-experience sa buhay. So, mainly po, ang ito ang nagbibigay, sinasabi dito, na eternal salvation, ang buhay na walang hanggan. According to 2 Timothy chapter 1, verse 9, this is the immortality brought to the gospel. Bro, 2 Timothy chapter 1, verse 9. Back tayo sa chapter 1 ng 2 Timothy. Second Timothy chapter 1 verse 9. Apo. Okay. Verse 9 pagbasa. Ito po yung 2 Timothy chapter 1 verse 9. Na siyang sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya, na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Yan po yung nakasulat po sa Salamat kapatid. Ulitin ko lang. Na siyang sa atin ay nagligtas at sa ating tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus buhat pa sa panahon na walang hanggan. So, napakaliwanag po, no? Na siya sa atin nagligtas. Siya po yung nagligtas sa atin at siya rin yung tumawag sa isang banal na pagkatawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala, biyaya na ibinigay sa atin ni Kristo Jesus buhat pa sa panahon na walang hanggan. So, ganun po, mga kapatid. Sinasabi dito, the scripture do not give us life and immortality, but rather give us knowledge. Liwanag. Okay po. Sabi dito, He instruct us in how we deliver ourselves backwards. Ibigay po instruction kung paano natin ito malaman yung mga mali nating ginagawa. At mga mali nating kasi may mga hindi man natin sabi na tayo po ang tama, sila po ang mali. Pero kung ibabasa natin po sa scripture, diyan natin po ma-determine, diyan natin po malaman kung tama ba talaga yung sinasabi na ayon din sa salita ng Diyos. Kasi sabi ko po kanina, bawat tribes, bawat culture, may mga culture. So when I was in Mindanao, nakapunta ako ng place of Tivoli, yung mga Tivoli native. So iba naman yung form of worship nila doon. Sila, may mga tambol sila. Parang ingay, pakinggan pa sayaw-sayaw ko sila yan. Kasi mga tribal ko, di pa mga religion, yung kanilang pagsamba, pagsamba sa Diyos ang kanilang pagsamba. So that is the form of worship na tinuro din sa kanilang mga nunuan kasi hindi pa naabot ng ibanghilyo ng salita ng Diyos. Pero nang dumating kami doon, binigyan kami ng chance, tulad dito, binigyan ako ng chance na magturo doon. Tinuro ko din yung ayon sa Biblia ng pagsamba. No? Tulad panahon ni Abraham, na nag-offer sila ng tupa para magbibigyan ng incense o amoy, pakyat sa taas, tulad ginawa dito ni Ama
Sabi niya, nag-aaral kayo dito ng tupa ba yun naman? O, tupa yun. So, panahon kasi sa lumang tipan, yan po, mostly ang inaaral, mga tupa. Kasi ang tupa po, ang karakter ng tupa ay meek. Masyado siyang tahimik siya, hindi tulad ng, hindi siya nanunungay, hindi niya, ilang ka, mahaba yung nunungay ng tupa. Meron mahaba, meron. Pag matanda na siguro, pag matanda na siya. So, pero meek talaga siya, parang makiibigay siya, hindi tulad ng mga hayop, tulad ng kambing, ang pagbago ka lang, no? Mga toro, mga kalabaw, mga talagang iba yung espiritu ng tupa, kaya yun ang ginamit sa paghahalo. So, meaning kasi po, raw scripture talaga mahalaga. No, kaya minsan, sa tusing, marami ng mga tao, minsan wala ng panahon talaga magbasa ng Biblia dahil pag-isip pa lang sa umaga, iba na, lalo pag may anak, may mga pamilya ka na, susuhin ka na. So, minsan yung iba, nakikinig na lang sa radio, sa TV, so okay naman yan, mapid ka lang sa salita ng Diyos. Pero iba talaga kung kayo po nagbabasa, kasi direct po yung revelation. At kung magbasa po kayo ng Biblia, magdasal po muna tayo. Hingi kayo ng divine wisdom, guidance ng Banal na Espiritu Santo na turuan po tayo kasi minsan ang ginagawa ng kalaban ay nanonotice niya siguro kahit anong pasahin pero pag magbasa na ng Bible, minsan yung mata niya talaga, no? Parang gusto nyo pumikit, parang gusto mo nang matulog. Kasi may something wrong na nagpapatulog ng mga espiritu na huwag kang pumasa dyan, huwag kang basahin yan. Kasi sabi ng Bible, pag malaman mo ang katotohanan po magpapalaya sa atin. Ganun po. So, Ama, nagdagan po natin o may sasabihin ko pa? Nagdagan pa. Okay. Ang pang-anim po kasi, may pang-anim po. The scripture provides spiritual food. O, ito na po. Ang kasulatan na bibigay ng spiritual na pagkain. Ito na ang pagkain ng ating kaluluwa at saka yung espiritu. So yung ating pinakain kanina doon, may mga mangga tayo, may chicken, may tinula, may ano. Ito po ay pagkain po nating katawang lupa para maging malusog po tayo. Kaya ako susundin, pinakainan ko lang. Pero kung sila yung susundin ko, gusto nila, puro nilang gulay, kasi ako pagkain ng panahon, bago pa nagkaroon ng dugo o bakit siya kayo. Di ang pagkain natin manginuno kung bago sumaba kasi hindi dumaan sa apoy. Pero nang na-discover niya yung apoy ng panahon ng mga ages, ngayon, gawin na ng umpisa, pumatay na rin sila kasi pinula na po mga pananim, nagdaan ko ng iba, nag-iba na yung lupa, iba namatay, yung iba nanganod. So, mabuti na lang at yung hayop na kumbaga ay nilagay doon sa arka, yun ay pares-pares. Kaya dumami ulit sa katagalan ng panahon. So, ito po ang pagkain ng ating pagkain ng kaluluwa espiritu. According to yung binbasa natin kanina sa 2 Timothy. And sabi dito, sa 1 Peter chapter 5, sabi dito, instructed to feed the flock of God's. Makikita din sa Acts 20 verse 28, they are told to feed the church. So kung bakit nga may pinuno tayo o may manamahala, tulad dito si Ama yung pinaka-pinuno natin, dahil siya yung magpapakain sa atin, spiritual. Even though siya din magtuturo pag instruction ng dapat natin gagawin. Kasi una guys, siya po ang unang sinasabihan ng Diyos na kataas-taasan. Ito gagawin mo sa pagpatayo ng templo, siya rin, siya yung engineer, siya ang architect, siya yung nag-plan. Siya po yung binigyan ng vision o panahon na pagkagawin sa buhay. Ganun po, kung kayo may pamilya, kayo may asawa at anak, kayo yung unang bibigyan ng Espiritu ng Diyos kung paano nyo pamalaan yung inyong anak, ang inyong mga balang araw, mga apo nyo. Pero minsan, pag
magkaapo na, magkaasawa na, siyempre sabi ng Bible, nagsisipirit na yung mag-asawa. So sila naman po yung mamamahal. Pero sila, at sa ating gawain sa lahat, kasi siya at lahat ay likod ng Diyos, pero siya talaga Muslim dahil sa kanya ibaba ang unang mensahe. So kaya po, sabi dito, may sa according to the Romans chapter 55, ang kasulatan ng bigay ng pag-asa, yung hope. For was learning, appetite for learning. So nagbibigay nito learning, katuruan, through patient, tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. May sabi ko, maraming spirit na gusto ng of the hearts of God's children. Ang kasulatan pala, nagbibigay ng katahimikan sa puso ng mga anak ng Diyos. Sabi sa Romans chapter 10 verse 15, and how shall be preached except they will descend. Paano sila mag-preaching, magwali, magbantala kung hindi sila pinadala? So, hoping for, ang bawat isa tayo ay pinadala dito, hindi lang tayo makikinig, hindi lang tayo mag-iupo. Kung ano ang narinig dito, tayo po ang magdala. Yung mga tahanan, yung mga mag-anak, mga ganito pala yung benepisyo ng kasulatan ng Diyos. Eh, po ba? O tapusin natin ito, may pang siyam, sa kapang-sampo, dalawa na lang. The scripture gives us knowledge and understanding of God's kingdom. Ang kasulatan pala nagbibigay ng kalaman, pag-intindi, understanding sa God's kingdom, sa karunungan ng Diyos. Ano ba? And sabi dyan, sabi na kay John, when John came preaching, he said, repent, for the kingdom of God is at hand. Nung dumating si John, sabi niya John, nag-preach siya, nagbantalan siya ng mabuting balita, magsisi kayo ng inyong kasalanan dahil ang kaya ng Diyos ay nandiyan na. Palapit na. Likewise, sabi na, the Lord said, repent, for the kingdom of God is at hand. So, sinulit ito at Panginoon. So, many statements in the parables with connecting concerning of God. Maraming mga statement o mga salita regarding sa mga parabulo na concerning sa karya ng Diyos. The New Testament, no? Ibig sabihin, the kingdom of God. Ang pang-sampo, last but not the least, the scripture teaches us how we worship God. Ang kasulatan nagtuturo kung paano tayo magsamba sa Diyos in acceptable manner. Kasi yung acceptable manner sa bawat templo, iba-iba nga yung pagsamba. So kung ano yung acceptable, paturuan sa kanila, accept sa mga tao, sabi ko nga, iba-iba talaga, iba-iba. Kasi nag-umpisa ito during sa Tower of Babel. Doon na nag-scatter na ang mga tao. No? Nagkanya-kanya na sila kung anong lingwahe nila, kung anong salita nila, nag-ipon-ipon na sila. Kaya nanonotice natin, iba ang salita ng Chinese, iba ang salita ng Korea, iba ang salita ng ganito, kasi nag-ipon-ipon sila during the time. So,
Masya na pakinggan dahil kayo din ang dahil ang salita ng Diyos ay mahalaga. Ang tao naman, ikalat ang mga mabuting salita ng asal dumating dito sa lupa. Ang mahalaga tayo. Amen. Pagpalang hapon po sa ating lahat, yan pumingin po natin ang ating Panginoong Isus. Sa kanya pang pasalamat at sa kanya po yan. Ano po sinabi niyo kanina tungkol sa masusuway. Kapag ang tao ay sila po ipapasahan maging kanilang salinlahi. Yan nandito rin po yung mga sa kasulatan yung sinabi niyo po kanina at mababasa po sa Exodus 34 verse 6 sabi niya. Dumaan ang Panginoon sa harap ni Moises at sinabi, Ako ang Panginoon, ang Diyos na mahabagin, matulunging Diyos, mapagmahal at matapat ako, at hindi madaling magaling. 7. Pinapakita ko ang pagmamahal ko sa maraming tao at pinapatawad ko ang mga kasamaan nila. Ang pagsuway at mga kasalanan pero pinaparusahan ko ang mga nagkakasala, pati na ang kanilang salinlahi hanggang ikatlo at ikaapat na henerasyon. Ito po yung sinabi po ni Ama kanina, na kapag tayo pala'y sumuway at lumalabag at patuloy po tayo nagkakasala, mabigat po yung parusa. Tulad po sinabi kanina naman na hanggang ubusin po yung salinlahi po. Nakalagay po rito mula ikatlo hanggang ikaapat na henerasyon. Ganon po yung kabigat po na parusa po yan sa mga taong nagkakasala at hindi po nagbabago. Kaya ganon po kabigat buong angkan po nawawala. Kaya ito yung sinabi niya kumbaga na basta't meron isa sa atin na maglingkod ay tayo rin po ay patatawarin maliligtas. Ngunit kung ang isa ay sumuway, lumabag din po, lahat din po ay paparusahan. Hanggang ikaapat na salinlahi. Ayun lang po. Tapos dudugtuhan ko rin po yung tungkol po sa usapan po natin ngayon, tungkol po sa pag-aaral ng kasulatan, kung ano yung magandang naidudulot sa atin ito. Mabasa po rito sa Josue, verse 1, verse 8. Kaya wag mo kalimutan basahin ang aklat ng kautusan. Pagbubulay-bulayan mo ito araw at gabi para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Kung gagawin mo ito, uunlad ka, magtatagumpay. Alalahanin mo palagi ang bilin ko sa iyo. Magpakatatag ka at magpakatapang at huwag kang matakot o kaya'y manghina dahil ako ang Panginoon na iyong Diyos at sa iyo'y kahit saan ka pumaroroon. Ayun po yung kagandahan po sa aralan po natin ngayon. Sabi na huwag po nating kaligtaan, basahin ang kasulatan, na pagbubulayan po natin. Kasi habang pong binabasa po natin ito, dito po tayo uunlad, dito po natin malalaman ang bawat bagay sa ating sarili, sa ating ginagawa, kung tama ba ito o hindi. Kapag nasunod po natin ng tama, tayo po'y magtatagumpay. At sabi niya rin niya ng Diyos, huwag tayong matakot sapagkat siya ang ating Diyos na siya'y laging nakagabay sa atin saan man tayo paroroon. Yun lamang po at marami pong salamat. Maraming salamat eh. Budisto. Hanggang dito na lang tayo. Ay magkasal na tayo. Maraming salamat na nanonood. Dahil ngayon lang ang kami gawain at hindi kami sa mga may kapala at amin kahit katungkulan kami ang gawa dito sa amin at nagabayan kayo ng Diyos. Dahil ang lahat yan, gawain natin tapos ang puro-puro at pagbigay ng karunungan ng salita ng Diyos ay nagdadala ng bawat karunungan natin
Nag-share tayo ang bawat isa. Maraming salamat. Yan dito ay magdagdag ng karunungan. Dahil ang karunungan ito, ang lahat man, ang anuman, dahil ang Diyos lang ang paraan kung paano tayo nandito ito. Amen. Sa pangalan ng Diyos ng dakilang Ama natin. Siya ang tagaligtas natin. Kung ano man ang gusto natin gawin para sa mabuti sa lahat, ang Diyos ay nasa atin. Amen. Ayan, thank you for watching po sa inyong lahat. Ayan, tapos na po muli. Yan ang ating gawain niya, pag-aral po ng salita ng Diyos. Kalaman upang tayo po ay matuto at lumalan. Yan, shoutout po kay Sister Judith Enriquez Angelito. Yan, good afternoon po, Maiden, and to our brothers and sister, unlimited love to all, sir. Shoutout din po kay Sister Susana Bupo. At sa lahat po kay Chupipi. Yan, magandang hapon po sa lahat ng nanood. Ako po ngayon, and God bless us all, and amen. Sabi po niya. Yan, shoutout din po kay Nanay Arceli. Yan, paringit yan sa lahat po ng nariyan. Thank you for watching po sa inyong lahat at sa lahat po na dumating po yan, sa aming live. Yan. Ingat po kayo palagi. And God bless po sa lahat po ng nariyan. Hindi na po naman kung sino po kayo. Hiling po naman yan sa Diyos sa inyong kalakasan. Yan, ito ginawa. Yun lamang po, marami po salamat. And God bless po, and live na po tayo.